Mga kaibigan, ang ating kwento ngayon, ito po ay follow-up. Kung natatandaan nyo yung kwentong Ang Bakasyonista ni Mang Agustin, yung kwento ni Tubal at Art, kung natatandaan nyo yung kwento na nalaman nilang pareho sila merong pagtingin sa bawat isa noong papaalis na si Art pabalik ng Germany. Kung natatandaan nyo po yun, ito po ang follow-up. Kasi nagbalik na muli, nagbakasyon na sa Pilipinas itong si Art. Kaya nagpadala sa atin ng update itong si Tubal. Ngayon po ang ating kwento. Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Tito Makoy, unang-una sasabihin ko po, nalungkot ako nang makita kong deleted yung uploaded mong kwentong ipinadala ko, yung unang bahagi nitong aking kwento. Subalit makalipas at dumating ang mga araw, muli kong nakita na in-upload mo muli ang kwento namin ni Art. Kaya Tito Makoy, naisip ko ngayon na ibahagi muli ang update ng muli naming pagkikita ni Art, ang muli niyang pagbabalik sa lugar namin. Alam mo Tubal, bago ko ituloy ang pagbabasa ng iyong kwento, siguro na narinig mo na noon sa akin na marami talaga akong mga i-re-upload at saka kinakailangan kong baguhin, alisin yung mga portion ng kwento na ayon sa YouTube, yung sinasabi nilang sexually gratifying raw. Kaya ang dami talaga, ang dami kong dinilit kasi iyon ang hindi pinapayagan ng YouTube. Actually, sa kabuuan ng YouTube, hindi yun violation. So pagdating sa YPP, yung YouTube Partnership Program, hindi po pwede yun. Kaya ang dami talagang mga deleted stories. Ngunit i-re-upload ko lahat iyon. Alam nyo mga kaibigan, siguro mahigit o kaya kulang-kulang ng 200 stories ang aking dinilit. Ayun na sunod sa alituntunin nitong YPP. Kaya yun ang nangyari, Tubal, kung bakit deleted at ni-upload ko muli yung kwento mo. Ngayon mga kaibigan, ituloy natin ang pagbabasa ko dito sa update ni Tubal. Tito Makoy, mula nang umalis si Art noong panahon na saka lang namin nalaman na pareho pala kami may pagtingin sa isa't isa. Marahil Tito Makoy, natatandaan mo pang napasuntok talaga ako sa hangin sa sobrang panghihinayang ko kung bakit ang dami pa kasing kaartehan namin noon. Hindi ko ipinakita at ipinaramdam kaagad kay Art ang aking totoong nararamdaman para sa kanya. Ganoon din si Art. Ang pagkukunwari na kunwari wala lang, ngunit mayroon naman talaga. Tito Makoy, totoo nga talaga na ang pagkukunwari minsan delikado at nakakapahamak. Subalit Tito Makoy, bayaan na natin kung ano pa ang nangyari noon. Ang mahalaga ngayon, muli kaming nagkita ni Art. Alam niyo po, mula nang umalis si Art, hindi na talaga kami natigil pa sa pag-uusap sa Messenger. At minsan nga, tawag pa sa cellphone. Dito lalong tumibay ang aming ugnayan. Lumalim ang pagmamahalan hanggang sa nangakong magkikita muli. Wala nang pag-aalangang iparamdam ang pagmamahal na nararamdaman ng bawat isa sa amin. Umuwi si Art noong huling bahagi ng October. Ang pagkakaiba sa kanyang pagbabakasyong ito ay lumuwas ako ng Manila para personal na salubungin siya sa airport. Lumapag ang eroplano alas 10 ng gabi, walang kamag-anak na sumundo sa kanya. Dahil nga ang pamilya nila lahat nasa Germany. Ang kanyang mga kamag-anak naman, yung pamilya ng kanyang tiyuhin at tiyahin sa Manila, lahat busy. Saka talaga Tito Makoy, sinadya naming dalawa ni Art na kaming dalawa ang unang magkikita, kaya sasalubong ako sa kanya sa airport. Alam niyo po, habang naghahanda ako sa aking pagluwas sa Manila, parang nakalutang ako sa excitement. Sobrang excited ako Tito Makoy. At habang tumatakbo nga ang bus papuntang Manila, halos sigawan ko na ang driver na paliparin na ang bus para makarating kaagad ako
sa Manila. Ang OA talaga, Tito Makoy. OA ako, Tito Makoy. Umaga akong dumating sa Manila, dumiretso na ako sa hotel kung saan nag-book si Art ng silid para sa aming dalawa. Pangalan ko ang kanyang inilagay sa reservation. Naghihintay ako ng pagsapit ng gabi, ang oras ng paglapag ng eroplanong lulan si Art. Sa kanyang paglabas, Tito Makoy, sa waiting bay ng Terminal 3, pakiramdam ko, Tito Makoy, hindi ako nakatapak sa semento. Ang aking mga paa parang nakalutang ito habang nagmamadali akong lumapit kay Art. Sa hindi ko makontrol na emosyon, Tito Makoy, isang mahigpit na yakap ang ibinigay ko sa kanya sa gitna ng magulong mga tao sa may passengers bay. Si Art naman, Tito Makoy, alam niyo po, nabigla ako kasi walang ano-ano'y humalik ito sa labi ko. Humalik siya ng madiin. Medyo nadyahi ako ng kaunti kasi sa dami ba naman ng tao sa paligid. Akalain mo, dalawang lalaking mga maskulado naglalandian sa airport, Tito Makoy. Subalit, Tito Makoy, hindi ko rin talaga maitatangging para akong kiniliti sa aking tagiliran kasi kilig na kilig ako nang maramdaman ko ang halik ni Art. Si Art talaga, hindi siya nag-alangang halikan ako sa gitna ng mga tao. Hindi kami gaanong nag-aksaya ng oras, inakay ko kaagad siya patungo sa taksing sasakyan na kinontrata ko na sa airport papunta sa hotel. At pakapasok namin sa silid ng hotel, ito talagang si Art, hindi mapigilan. Ang sarap, ang saya-saya, yung sinusuyo ka, Tito Makoy, ng mahal mo. Ramdam mo ang tamis sa bawat himaymay ng iyong laman. Ibang-iba talaga, Tito Makoy. Kapag kasama mo sa mga matatamis na oras, ay ang taong alam mong mahalaga sa iyo, mahalaga ka sa kanya, at nagmamahalan kayo. Masaya talaga. Masaya lang akong hinahayaan ko si Art na gawin kung ano ang gusto niyang gawin noong oras na iyon. Pawiin ang pakiramdam na gusto niyang pawiin. Alam mo, Tito Makoy, ang tamis ng sandaling ito sa aming dalawa, wala talagang panama ang gata ng bubuyog na naninirahan sa mapanganib at matarik na kabundukan ng Yemen. Mas mahal pa kaysa sa Blue Honey dito sa atin. Ganyan, Tito Makoy, kung mailalarawan ko ang unang gabi namin ni Art sa Manila noong pagdating niya mula sa Germany. Kinabukasan, umuwi muna si Art sa kanyang mga kamag-anak sa Manila at naiwan ako sa hotel. Kasi, Tito Makoy, hindi pa naman kami handang magpakita sa mga kamag-anak ni Art. Sa pangatlong araw mula ng pagdating ni Art sa Manila, noon na kami tumulak pauwi ng probinsya. At kagaya ng dati, doon siya kina Mang Agustin tumuloy para hindi naman halata, Tito Makoy. Subalit sa kanyang pananatili sa lugar namin, hindi maipagkakailang halos hindi kami naghihiwalay. Buong maghapon habang nasa trabaho ako, siyempre hiwalay kami, ngunit sa pag-uwi ko sa hapon, sa gabi, palaging hindi mo kami mapaghiwalay. Alam mo, Tito Makoy, ang nakakakilig, ang honeymoon namin ay literal na nasa pataniman ko. Ilang buwan bago ang kanyang nakatakdang pagdating, pinaayos ko ang kubo sa aking pataniman. Ginawa ko itong parang farmhouse, ngunit simple lang, merong maayos na pintuan at siradora ang pintuan. Maayos rin ang tulugang papag na aking pinagawa at naglagay na ako ng mga gamit pantulog. Ang nakakatuwa, Tito Makoy, noong unang gabing natulog kami sa kubo sa aking pataniman, siyempre, dito namin ibinuhos ang lahat na pananabik, pangungulila at pagmamahal sa aming suyo ang ginagawa sa pagtulog. Talaga, Tito Makoy, literal na honeymoon ang ginawa naming dalawa ni Art sa aking pataniman. Kaya lang, ang buong inaakala ko noon na hindi na makakaramdam ng takot si Art
sa mga tinig ng kasukalan sa gabi. Mali ako, Tito Makoy. Kasi Tito Makoy, nagkataon naman na noong gabing iyon, humuni ang isang ibong panggabi na nakakatakot talaga ang huni. Kung hindi ka sanay na marinig mo ito, maninindig talaga ang mga balahibo mo. Imaginin mo na lang, sa gitna ng kasukalan, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng gabi, sa gitna kayo ng kawalan. Ang ibon na yun, Tito Makoy, ay isang species ng night owl. Talagang sa gabi ito lumalabas. Kaya lang iniisip ko, Tito Makoy, at nagtatanong din ako kung bakit sa lahat na gabing pwedeng humuni ito, noon pang gabing first night namin ni Art sa aming honeymoon sa pataniman ko. Kaya naman itong si Art, sa sobrang takot niya, talagang yakap na yakap talaga siya sa akin. At sa panig ko naman, Tito Makoy, siyempre mahal ko siya. Gusto kong mapawi ang takot na kanyang nararamdaman. Siyempre, niyakap ko siya ng mahigpit para hindi matakot ang aking asawa, Tito Makoy. Kaya ang sweet ng buong magdamag namin sa aking pataniman. Yun na nga ang ginawa namin sa pananatili ni Art sa lugar namin sa kanyang bakasyon. Palaging dito kami natutulog sa aking pataniman tuwing weekend. Kung weekdays naman, Tito Makoy, sa bahay siya ni Mang Agustin natutulog. Subalit madalas ring natutulog sa bahay kung inaabot kami ng madaling araw na magkasama, nagkikwentuhan o kaya naglalakad-lakad sa nayon, nakikijaming sa mga kaibigan ko rito. Alam ko rin ko na hindi ito pinagtatakhan ni Mang Agustin kasi nga unang-una kahit noon pa gusto ni Mang Agustin na merong kausap ang kanyang pamangkin. Kasi nga si Mang Agustin hindi naman niya maaaring gawin iyon kasi marami rin siyang gawain sa kanilang pataniman. At isama pa natin na ang mga anak niya lahat ay babae. Kaya yung ginagawa namin ni Art, normal ito at tamang-tama ito, pabor na pabor kina Mang Agustin. Subalit Tito Makoy, ang matatamis na sandaling magkasama kami ni Art, kailangang pansamantala na namang maputol. Kasi kinakailangan niya na namang bumalik sa Germany. Natural, Tito Makoy, nalungkot kaming dalawa pareho sa aming paghihiwalay muli. Subalit walang hinanakit dito kasi ang isang buwan na bakasyon ni Art ay sinulit naman namin ang bawat oras. Literal na nanatili sa nayon si Art sa kanyang buong bakasyon dito sa Pilipinas. Bumalik siya ng Manila 2 araw bago ang kanyang flight. At sa maiksing panahong ito, Tito Makoy, binuo na namin ni Art ang aming plano sa darating na panahon. Kasama ang mga pangakong binitiwan namin sa bawat isa na ito na yon ang aming hinihintay at aming hinahanap. Kaming dalawa na wala nang bibitaw sa amin. Marami na rin kaming napag-usapang bagay para sa darating na araw naming dalawa. Si Art nag-umpisa na rin maghanap ng lupang pwede niyang bilhin sa lugar namin para gawing prutasan. Sa kanyang muling pagbabalik dito sa lugar namin, marahil ito ang aasikasuhin namin ang pagbili ng lupa na gusto niyang gawing prutasan. Ang posibilidad kasi, Tito Makoy, na pumunta ako ng Germany, napag-usapan rin namin ito kaso sa ngayon medyo mahirap pa dahil nga sa mga kaguluhang nagaganap doon. Ang mga kaguluhang hatid ng mga tarantadong refugees na pinapasok ng Germany na mula ito, Tito Makoy, sa ilang Arab countries at Africa. Bagamat gusto rin ni Art na makarating ako sa Germany, kaya susubukan namin. Susubukan namin unang-una muna ay ang pagkuha ko ng Schengen visa para makapunta ng Germany. Basta, Tito Makoy, gusto talaga ni Art na makarating ako sa Germany. Kung papalarin nga, Tito Makoy, baka sa halip na magbakasyon si Art, ako na lang ang pupunta sa Germany para magbakasyon muna. At kung sakaling palarin, Tito Makoy, titingnan namin ang posibilidad pag nakarating na ako sa Germany kung ano ang maaaring planuhin namin. At kung hindi man matuloy ang aking pagbabakasyon sa Germany, sa kanyang pagbabalik,
Baka sakali Tito Makoy na unti-unti na kaming lumantad ni Art. Bagamat alam ko Tito Makoy na sa pananatili ni Art sa amin sa kanyang pagbabalik, kahit papaano siguro meron nang naamoy ang pamilya ko at ang pamilya ni Namang Agustin sa kakaibang samahan namin ni Art. Ito'y dala nga Tito Makoy na sinalubong ko si Art sa Manila sa kanyang pagdating at ang aking paghahatid muli sa kanya sa Manila noong babalik na siya sa Germany. Sigurado ako Tito Makoy, meron silang nabasa sa tunay na estado ng pagkakaibigan namin ni Art. Pagkakaibigan na kakaiba talaga. Sa palig ko Tito Makoy, wala itong problema, bagamat sa ngayon aaminin ko rin na meron pang kaunting denial effect sa akin. Subalit kaya kong umamin pagdating ng panahon. Si Art naman Tito Makoy, ganoon din. Kaya ang nasaksihan ng pamilya ko at ang pamilya ni Namang Agustin, itinuturing namin ito ni Art na parang pangkondisyon ng kanilang kaisipan tungkol sa tunay na estado ng relasyon namin ni Art. Ang tungkol Tito Makoy sa pagbibigay ng mga apo sa mga magulang ko, alam niyo po, hindi ito gaanong problema sa akin kasi meron akong isang kapatid na babae. Bagamat sa aking sulat noon hindi ko ito nabanggit, ngunit meron akong isang kapatid na babae na may asawa at mga anak na rin, kaya ang mga magulang namin meron na silang kinakaaliwang mga apo. Ang kapatid ko kasi Tito Makoy, dito rin lang sa aming lugar nakatira, meron na silang sariling bahay. Sa kabuuan Tito Makoy, masaya, maligaya, masarap at matamis ang muling pagsasama namin ni Art sa kanyang pagbabalik sa amin. Naiparamdam ang damdaming tinatago at pinipigil namin noon. Naipadama na ang pagmamahal na gusto naming ipadama sa bawat isa. Kaya Tito Makoy, sa kasalukuyan, sasabihin kong masayang masaya ako Tito Makoy, masayang masaya kami ni Art sa muli naming pagkikita at muli naming pagsasama. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Maraming salamat. Sana po piliin nyo at basahin nyo muli ang update na aking ibinahagi. Ang iyong tagapakinig, Tobal. Maraming Tobal sa pagbabahagi mo ng update tungkol sa inyong kwento, tungkol sa pag-ibig nyong dalawa ni Art. Alam mo, ang daming nabitin noon, yung first part nito, ang daming nabitin kasi nga yung katapusan, yung ending ng istorya nyo noon, talagang nakakabitin naman talaga. Ngunit natutuwa ako, alam kong maraming matutuwa sa ating mga kasamahan sa magandang resulta ng inyong muling pagkikita ni Art. At good luck. Sana nga talagang magtuloy-tuloy yan at mula ngayon hanggang sa huli, kayong dalawa ni Art ang maging forever. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, ating shoutout, kakaunti lang ang nagpapa-shoutout mula doon sa upload natin, yung kwentuhan natin, yung kwento ni na Diego at Jomel. Merong title na Kami ni Jomel, Kapwa Ko, Masahista. Kaya ang isa shoutout ko, ang nagpapa-shoutout ngayon, si Joffer, ang ating kapatid na nasa South Korea. Joffer Toto 3, shoutout sa iyo at salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Maraming salamat Tino sa tuloy-tuloy na pakikinig. At siyempre ang ating kapatid na si Edwin Glenes. Shout out sa iyo Edwin Glenes ng Naga City. Alam mo, natutuwa ako dito kay Edwin kasi ang comment niya, nandito pala siya sa Naga City at sana raw magkita kami, sana raw mabisita ko siya sa kanyang farmhouse. Maganda yan, Edwin. Saan ka ba dito? Nasaan ba sa Naga ang farmhouse mo? Alam mo, sa ilang buwan na pananatili ko dito sa Naga City, inikot ko ang mga barangay ng Naga. Kaya sabihin mo lang kung saang barangay ka dito sa Naga at pupuntahan kita. Kaya lang, siguro makakapunta ako sa iyo dyan mga weekend pagkatapos ng work travel ko. Meron kasi ako mga scheduled na
work travel dito lang sa Pilipinas. Domestic trips lang ang naka-schedule ko ngayon. Sabihin mo kung saang barangay sa Naga at kung ano ang pangalan ng farmhouse para mapuntahan kita. At most likely weekend. And gustong welcome ka dito sa Naga at natutuwa ako na meron ka ng farmhouse dito sa Naga. So pareho na tayong dalawa, Uragon. Sa muli, shout out sa iyo Edwin Glenis at salamat. At itong isang kapatid natin, hindi siya nagpapa-shout out. Kaya lang isa-shout out ko na si Kino Jones K7V ng Iloilo. Alam nyo mga kaibigan, pag nag-comment kasi kayo ng inilagay nyo ang inyong lugar, kahit na hindi kayo nagpapa-shoutout, automatic yan, isa-shoutout ko. Pag nag-comment kayo na sinabi nyo kung saang lugar kayo. Kaya shoutout sa iyo, Kino Jones K7V ng Iloilo. Napakagandang probinsya ng Iloilo. At ang isa pang kapatid natin na gusto kong i-shoutout, hindi naman siya nagpapa-shoutout, kaya lang natutuwa akong mabasa ang kanyang comment. Kaya isa-shoutout ko siya, ang ating kapatid na si Robert Merapuente. Natutuwa kasi ako sa kanyang comment na salamat po sa message ni someone. Alam mo Robert, natutuwa ako dito sa sinabi mong ito na meron siyang natanggap na message. Sana sa message na yan, dyan na mag-umpisa, tuloy-tuloy patungo sa lugar na kinaroroonan ni na Faustino Fabro at Idilon Nadoa. Alam niyo mga kaibigan, nariyan ang aking panalangin na sana marami at magtuloy-tuloy na ang mga sumunod kina Faustino Fabro at Idilon Nadoa. Kaya shout out sa iyo Robert Merapuente at natutuwa ako dito sa comment mo na meron kang natanggap na message. Good luck kung sino man yan, good luck sa inyong dalawa at sana magtuloy-tuloy na. At syempre shout out sa ating kapatid na nasa Dubai, United Emirates, si Adon Vlogs. Shout out sa iyo Adon Vlogs at maraming salamat. Ngayon sa ating mga hinahanapan ng forever naman, ang Team A ngayon ang aking babanggitin. Para doon sa mga ngayon palang nakikinig sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap yan ng forever. Pwede nyo silang kontakin kung naghahanap kayo ng forever. Naghahanap ng forever si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito, Neil R., Sam Barito, Ramon Sarmiento at si Chor Baril. Yan po, pwede nyo silang kontakin. Sana lahat kayo makahanap na ng forever. At para naman sa ating mga kapatid na nais magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email titomarcos@yahoo.com. At sa mga nais na magpa-shoutout, sa muli po, pakisulat lang sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Sa inyo pong lahat, Happy New Year muli. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At sa muli sa nagdaang nakaraang taon, maraming salamat sa buong suportang ibinigay nyo sa akin at patuloy na ibinibigay nyo hanggang ngayon. Maraming salamat. Sana dumating sa inyo ang pinakamagandang biyaya na dapat nyong matanggap.